Nung unang panahon, kapag tahimik ang gabi at maliwanag ang buwan sa kalangitan, ang mga matatanda ay mahilig magkwento. Mga kwentong matagal nang ipinapasa mula sa ating mga ninuno hanggang sa mga susunod na henerasyon. Mga kwento tungkol sa mga nilalang na sinasabing gumagala sa dilim ng gabi. Sinasabi nila ang mga kwentong ito upang ipanakot sa mga bata, upang hindi sila magpagala sa labas. Lalo na kapag sumasapit ang gabi. Sa ganitong mga gabi, kapag maliwanag ang buwan sa kalangitan, ang mga bata ay nagtitipon-tipon upang makinig sa kwento ng lola. Tahimik silang naghihintay, nakaupo sa paligid ng apoy, habang ang mahinang liwanag nito ay marahang sumasayaw sa kanilang mga mukha. Sa bayan ng San Roque, may isang sementeryo na hindi na dinadalaw ng mga tao. Ang mga punto doon ay natatakpan na ng makapal na damo. At ang mga krus ay unti-unti nang kinakain ng anay. Sabi ng mga matanda, ang lugar na iyon ay hindi lamang himlaya ng mga patay. Ito ay naging tahanan na ng isang babaeng nakaputi na hindi matahimik ang kaluluwa. Ang pangalan niya ay nawala na sa kasaysayan, pero ang kanyang presensya ay nananatiling buhay sa bawat ihip ng hangin. Isang gabi, dahil sa isang dare ng aking mga kaibigan, pumasok ako sa loob ng sementeryong yon. Ang tanging dala ko ay ang aking cellphone at isang lumang flashlight. Habang naglalakad ako sa pagitan ng mga nakahilerang libingan, naramdaman ko ang biglang pagbagsak ng temperatura. Ang hamog ay naging kasing kapal ng usok at ang bawat hakbang ko sa tuyong dahon ay tila ba may sumasabay. Huminto ako at lumingon, pero wala akong nakitang kahit na sino sa aking likuran. Doon ko unang narinig ang mahinang bulong. Hindi ito galing sa hangin, kundi parang nanggagaling sa mismong ilalim ng lupa. Ang boses ay malungkot, tila isang ina na naghahanap ng kanyang nawawalang anak. Sinubukan kong itutok ang aking flashlight sa direksyon ng boses, pero ang liwanag nito ay tila kinakain ng dilim. Sa isang sandali, namatay ang aking flashlight. Sa gitna ng kadiliman, nakita ko ang isang figurang nakatayo sa tapat ng isang lumang puno ng balete. Isang babaeng nakasuot ng puting bestida na ang buhok ay kasing itim ng gabi. Hindi siya gumagalaw, pero ang kanyang mga mata ay tila nakatitig ng malalim sa aking kaluluwa. Sinubukan kong tumakbo, pero ang aking mga paa ay tila nakabaon na sa putik. Habang dahan-dahan siyang lumalapit, ang bawat hakbang niya ay walang tunog. Ang kanyang mukha ay hindi ko maaninag dahil ito ay nababalot ng isang manipis na belo ng hamog. Doon ko napagtanto na ang gabing ito ay hindi lamang isang laro. Ito ang simula ng isang bangungot na hinding-hindi ko na matatakasan kahit kailan. Sa gitna ng kadiliman, ang tanging naririnig ko ay ang mabilis na tibok ng aking puso. Sinubukan kong muling buksan ang aking flashlight, ngunit ayaw na nitong sumunod. Sa bawat click ng switch, ang katahimikan ng sementeryo ay lalong nagiging nakakatakot. Ang babaeng nakaputi ay nananatiling nakatayo sa ilalim ng puno, ngunit sa isang kisap mata, napansin kong mas malapit na siya sa akin kaysa kanina. Hindi siya naglalakad, siya ay tila lumulutang sa ibabaw ng mga lantang damo. Isang kakaibang amoy ang biglang humalimuyak sa paligid. Ito ay amoy ng mga bulok na bulaklak na hinaluan ng basang lupa. Sa puntong ito, ang aking katawan ay nagsimula ng manginig sa sobrang lamig. Ang hamog ay tila nagiging mga kamay na pilit na humahawak sa aking mga binti. Sinubukan kong sumigaw para humingi ng saklolo, pero walang boses na lumalabas sa aking lalamunan. Para akong nalulunod sa gitna ng tuyong lupa. Dahan-dahang itinaas ng babae ang kanyang mukha sa ilalim ng liwanag ng buwan. Nakita ko ang kanyang mga mata na purong itim lamang, tila isang malalim na balon ng pait. Ang kanyang balat ay kasing puti ng papel, at may mga bahagi nito na tila natutuklap na. Hindi siya galit, ngunit ang lungkot sa kanyang mukha ay mas nakakatakot kaysa sa anumang galit. Ang kanyang bibig ay dahan-dahang bumukas at isang mahabang buntong hininga ang lumabas. Biglang bumukas ang aking flashlight ng kusa at tumama ang liwanag sa isang sirang puntod.
Nakaukit doon ang isang pangalan na pamilyar sa akin. Isang pangalan na matagal nang ibinabaon sa limot ng aming pamilya. Doon ko napagtanto na ang babaeng ito ay hindi isang estranghero. Siya ay may pakay sa akin. At ang gabi na ito ay hindi matatapos hanggat hindi niya nakukuha ang hustisyang matagal na niyang hinahanap. Sa tapat ng sirang puntod, tumigil ang mundo ko. Ang pangalang nakaukit doon ay ang pangalan ng aking lola na matagal nang nawawala sa aming pamilya. Sabi ng aking mga magulang, lumuwas siya sa Maynila at hindi na muling bumalik kailanman. Ngunit bakit narito siya sa gitna ng sementeryong ito? Sa isang libingang tila itinago sa paningin ng madla, ang babaeng nakaputi ay dahan-dahang itinaas ang kanyang kamay patungo sa akin. Ang kanyang mga daliri ay mahahaba at tila gawa sa puting usok na humahalo sa gabi. Itinuro niya ang isang malalim na lamat sa gilid ng kanyang sementadong himlayan. Sa loob ng lamat na iyon, may nakita akong isang lumang kwintas na gawa sa pilak. Ito ang kwintas na lagi kong nakikita sa mga kupas na larawan ng aming pamilya noong unang panahon. Isang patunay na ang babaeng ito ay hindi lamang isang ligaw na kaluluwa sa dilim. Naramdaman ko ang isang biglang pagpalo ng hangin sa aking likuran na tila may nagagalit na espiritu. Ang mga bulong ay naging mas malakas, tila mga boses ng maraming tao na sabay-sabay na nagmamakaawa sa akin. Ang bawat salita ay hindi ko maintindihan, pero ang bigat ng kanilang nararamdaman ay tumatagos sa aking dibdib. Ang White Lady ay hindi na lamang nakatayo sa ilalim ng puno, siya ay nagsimula nang lumapit sa akin ng mabilis. Napaluhod ako sa tindi ng tako at kalituhan habang ang paligid ay unti-unting naglalaho. Sa isang sandali, ang lahat ng ilaw sa sementeryo ay namatay, pati na ang liwanag ng aking cellphone. Ang tanging natira ay ang malamig na titig ng babaeng nakaputi na ngayon ay nasa harap ko na mismo. Ang kanyang mukha ay isang pulgada na lang ang layo sa akin at ang kanyang hininga ay amoy basang lupa. Dito ko narinig ang kanyang huling hiling sa isang paos na tinig. Ako akong makauwi. Nang hawakan ko ang kwintas na pilak, biglang nagbago ang paligid ng sementeryo. Ang madilim na gabi ay naging isang maliwanag na hapon at ang mga puntod ay naging isang malawak na bukirin. Nakita ko ang isang bahay na luma pero maayos. Ang bahay ng aking mga ninuno. Doon, nakita ko ang isang babaeng nakasuot ng puting bestida. Masaya siyang nag-aayos ng mga bulaklak at sa kanyang leeg ay nagniningning ang kwintas na hawak ko niya ngayon. Ngunit ang saya ay biglang napalitan ng takot. Nakita ko ang isang lalaking pamilyar ang mukha. Ang aking lolo noong kabataan niya. May bit-bit siyang galit at isang lihim na hindi dapat mabunyag. Ang babaeng nakaputi ay hindi pala lumuwas sa Maynila gaya ng kwento sa amin. Siya ay pinagbuhatan ng kamay at pilit na pinatahimik dahil sa isang malaking pagkakamali ng pamilya. Ang bawat luhang pumatak sa kanyang pisngi ay tila naging sumpa na bumabalot sa aming dugo sa loob ng maraming dekada. Bigla akong napabalikwas nang maramdaman ko ang isang malamig na haplos sa aking pisngi. Ang White Lady ay nasa harap ko pa rin. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi na purong itim. May bakas na ito ng pag-asa. Naiintindihan ko na ang kanyang hiling. Hindi niya gustong manakit, kundi gusto niyang malaman ng mundo ang totoong nangyari sa kanya. Gusto niyang mabura ang mantsa sa kanyang pangalan na ginawa ng aming mga ninuno. Habang papalapit ang madaling araw, ang anyo ng babae ay unti-unti nang naglalaho kasabay ng hamog. Ngunit bago siya tuluyang mawala, naramdaman ko ang bigat ng kwintas sa aking palad. Isang malaking responsibilidad ang iniwan niya sa akin. Kailangan kong pumili. Mananatili ba akong tahimik para protektahan ang dangal ng aming pamilya? O ilalabas ko ang katotohanan para sa katahimikan ng kanyang kaluluwa? Ang gabi ay matatapos na, pero ang totoong laban ko ay magsisimula pa lamang. Pag-uwi ko sa aming lumang bahay, sinalubong ako ng nakabibinging katahimikan. Hawak-hawak ko pa rin ang kwintas na pilak na tila ba nag-aapoy sa lamig sa loob ng aking palad. Nakita ko ang aking mga magulang na naghihintay sa sala. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pag-aalala. Nang ilapag ko ang kwintas sa mesa, biglang nagbago ang ihip ng hangin sa loob ng bahay. Ang lihim na itinago nila sa loob ng maraming taon ay hindi na kayang ikubli ng anumang kasinungalingan. Sa gitna ng aming pag-uusap, ang mga anino sa pader ay tila sumasayaw. Narinig ko ang pag-amin ng aking ama.
Ang kwento ng isang babaeng binaliwala at kinalimutan para sa dangal ng pamilya. Doon ko napagtanto na ang tunay na horror ay hindi ang multo sa sementeryo, kundi ang mga lihim na pilit nating ibinabaon sa limot. Ang bawat salita ng pag-amin ay tila nagpapagaan sa bigat na nararamdaman ko sa aking dibdib. At ang malamig na presensya sa aking likuran ay dahan-dahang nagiging maligamgam. Lumingon ako sa bintana at doon, sa ilalim ng unang sinag ng araw, nakita ko siya sa huling pagkakataon. Ang White Lady ay hindi na nakakatakot. Ang kanyang puting bestida ay nagniningning na tila gawa sa liwanag. Wala na ang itim sa kanyang mga mata at sa kauna-unahang pagkakataon, nakita ko siyang ngumiti. Isang ngiting puno ng pasasalamat at kapayapaan. Itinaas niya ang kanyang kamay bilang huling paalam bago siya tuluyang maglaho kasabay ng hamog ng umaga. Ang kwintas na pilak ay naiwan sa aking mga kamay bilang paalala na ang katotohanan, gaano man ito kapait, ang tanging magpapalaya sa atin. Natapos na ang gabi ng lagim at ang sementeryo ay hindi na isang lugar ng takot, kundi isang himlayan ng mga kwentong kailangan nating pakinggan. Habang pinagmamasdan ko ang pagsikat ng araw, alam kong hindi na siya muling lilitaw para manakot. Dahil sa wakas nakauwi na siya. Dito nagtatapos ang kwento ng White Lady sa sementeryo. At diyan nagtatapos ang ating kwento ngayong gabi. Kung nagustuhan ninyo ang alamat na ito, huwag kalimutang suportahan ang ating munting kwentuhan. Mag-like, mag-subscribe, at i-click ang notification bell para sa susunod pa nating mga kwento ng kababalaghan. Hanggang sa muli, sa ilalim ng maliwanag na buwan.